So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video. And for today's video, ayan, i-review na rin natin finally ang hinihintay nyo. I-review na natin ang Tecno Pova 7. Sulit kaya to na entry level gaming smartphone. Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So shoutout mga ka-J-Vlogs sa mga nakanood ng ating unboxing first impressions dito sa Tecno Pova 7, and this time i-review na rin natin itong smartphone na to at marami nga nagre-request. Pagpasensyahan nyo na medyo natatagalan tayo sa review dahil ang dami po nating mga nakaabang na review units at isa-isay natin yan. So yun nga, i-review na rin natin finally ang Tecno Pova 7. Ang tanong, ano nga muna bang SRP neto? So ang SRP neto mga ka-J-Vlog is meron siyang 8GB 128 sa online shop. 699 or almost 7,000 pesos. Tapos itong 8GB 256 which is itong hawak natin is 7,999 or almost 8,000 pesos. Pero maganda kasing balita pag binili nyo to dito sa view products natin. Ay, ang view products na yan, pag clinic nyo yan, mabibili nyo lang ng mura itong Tecno Pova 7. Itong 8GB 256, nakuha ko to ng 6,700. Tapos iba nakukuha pa nila ng 6K, 6,200. Swerte kung meron pa rin voucher ng YouTube, basta meron pa rin namang voucher dyan sa online, i-click nyo na lang yan, makukuha nyo ng below SRP itong Tecno Pova 7. Tapos yung 8GB 128, parang naglalaro siya sa 5 Plus. So super duper good deal yan pag nakuha nyo ng ganyang presyo itong Tecno Pova 7. At yun nga, i-click nyo lang itong view products natin para ma-redirect kayo sa bagsak presyo netong smartphone na to. So sa full review natin, syempre, share ko sa inyo overall thoughts and opinions ko dito sa smartphone na to. Kasi to be honest, 2 weeks ko to ginamit. Napaka-solid ng performance nito. And even sa gaming, maganda rin siya. So yun mga ka-J-Vlog, next is gusto ko i-share sa inyo yung mga magandang features nitong Tecno Pova 7 at kung bakit maganda siyang consider as a sulit entry-level smartphone ngayon 2025. So, una mga ka-J-Vlog, yung display. When it comes sa display, napakalaki. Ito ay, daily driver na rin to ng misis ko. So, binigay ko na to sa misis ko, kaya siya na gumagamit nito. At napakalaki ng screen size niya, 6.78 inches. At yung refresh rate niya is 120Hz. I know marami rin magreklamo sa refresh rate nito kasi doon sa Infinix, which is yung Note 50 is 144Hz. Pero dito nilagay pa nila is 120Hz. Pero siguro doon sa Pro ata is 144Hz. Hindi natin alam kasi hindi pa naman nare-release yan. Pero bibili rin tayo niyan, stay tuned lang. Pero dito sa Tecno Pova 7, so far all goods naman din yung ma-offer na screen display na itong smartphone na to. Nakikita ko nga sa ibang spec sheet nito sa ibang site, AMOLED daw. Yung pala yung Pro paling AMOLED. Ito po ay LCD at tinatawag nilang vivid display etong Tecno Pova 7. So okay naman. Resolution is fine, Full HD plus 1080p. Hindi naman siya pixelated, kumbaga maganda na may resolution niya. At sobrang na-enjoy ko rin naman yung viewing experience ko nung naglalaro ako dito nanonood ng movies. Pero yun, sad part lang, is not an AMOLED display. Usually kasi sa mga ganitong presyohan na smartphone is AMOLED na rin ang ino-offer nila. Pero dito sa Tecno Pova 7, hindi pa. Next mga ka-J-Vlog, yung chipset. So the chipset is very powerful yan for an entry-level smartphone. MediaTek Helio G100 Ultimate na po ito. So marami pa rin mga consumers. I don't know why, kung bakit galit na galit sila sa G100 chipset. Pero again, yung G100 na yan is a powerful entry-level chipset yan. Siguro nagagasgasan lang sila na yan yung nilalagay ng karamihan ng mga brands, G100. Pero again, may nilabas na rin ang MediaTek ngayon na G200. So I think lalabas yon sa Infinix Hot 60 Pro. I don't know. Alam ko yun yung specs nun Pero the G100 is fine, malakas din at nakapag-handle naman siya lahat ng mga tinest nating games dito tulad na lang ng Genshin, WoWA, ML, COD, Honor of Kings. Solid yung performance din nitong smartphone na to in fairness for its price tag. So maganda rin naman yung G100, wag kayong mag-alala kahit na G100 po ito. Is a 4G chipset na malakas po sa entry-level segment. Third mga ka-J-Vlog is of course the design. So the design is very unique. Ayan siya. At meron na siyang triangular camera module na sinasabi nila kamukha raw nito yung Fairphone and even the Honor 400. Pero again, magandang start din na nag-iiba na sila ng design ng camera module na usually kasi before
sobrang gasgas na yung itsura ng iPhone, di ba? iPhone lookalike camera module. Ito is okay naman na triangular, very unique, at maganda rin naman yung design nitong POVA, since ito is POVA, naka-design to for more gaming-centric na consumers. Tignan nyo naman. Very futuristic yung design. At it's a polycarbonate back na mukha lang siyang metal sa labas. Pero ayan, polycarbonate siya dahil may gasgas na to. Yes, may gasgas na siya. And yung frame niya is polycarbonate din. Ang nakakatuwa kasi sa design nito, kahit na malaki yung battery capacity na itong Tecno Pova 7, na ano nila yung slim type, at hindi po siya mabigat, lalo na considering yung kanyang presyo, lalo na considering yung kanyang yung kanyang battery na 7K. So napakaganda nung ginawa nilang design dito sa Tecno Pova 7. Fourth, yun nga, battery. Napakalaki po ng battery nito, biruin mo, 7,000 mAh non-removable battery with 45 watt fast charging. So again, kung naghanap kayo ng isang makunat na battery ng smartphone, maganda na rin i-consider tong Tecno Pova 7. And yes, nung naglaro ako dito, ang tagal po netong malubat. Real talk lang yan. When it comes sa day-to-day use, panigurado nga abot ng isang araw itong Tecno Pova 7. Itong misis ko, ginagamit niya to for gaming din. Nag-charge ata siya kahapon eh. Hindi naman niya talagang straight ginagamit ito, pero ginagamit niya to from time to time, gaming, social media. Mayroon pa siya 31% na battery, kahapon niya to chinarge. So yun, maganda yung battery capacity at mabilis din yung charging rate niya, 45 watt fast charging. Very convenient mag-charge, makunat pa yung kanyang battery capacity. Panglima mga ka-J-Vlog is of course the RAM at ROM. Okay naman yung nilagay nilang RAM at ROM dito, kahit na doon sa pinakamababa 8GB 128 for a price tag na 5,000 plus. Tapos ito 8GB 256 for a price tag na 6 to 7,000 or 6 to 8,000 pesos. And ano na yan, napakaganda na yung mga ka-J-Vlog. Plenty of storage, 256GB. Marami na kayo malalagay ng mga games dito sa Tecno Pova 7. And of course 8GB of RAM. I think for an entry-level smartphone na ganito ang mga price tag, minimum na talaga na pwede natin magamit is 8GB of RAM. Usually pag 6GB, 4GB, below 5K pesos yung mga ganyan natin makikita. Pero 8GB at least na sa ganitong mga entry-level smartphones ngayon. So yun, kumbaga when it comes sa RAM at ROM, very generous din naman ang Tecno dito sa Tecno Pova 7. Next mga ka-J-Vlog, when it comes sa IP rating, yes, meron po itong water protection. Meron siyang IP rating na IP64, water and dust resistant. So no worries when it comes sa matalsikan to ng tubig, mabasaman siya. For example, ginagamit siya as a navigating tool. No worries, may protection siya. Pero again, pag nalublob po to sa tubig, ibang usapan po yan. IP64 water protection lang siya, hindi po siya IP67. Ang water resistant po, meron po mga water resistant na pwede po malublob sa tubig. Yan po yung mga merong IP rating 67 pataas. Pero pag in case sa mga ganitong 64, asahan nyo, ito po ay pwede lang po matalsikan ng tubig with certain kind of pressure. Pero at least, very welcoming naman na merong mga gandang protection na rin ang mga entry-level smartphones sa tubig. So yun mga ka-J-Vlog, so far yung mga magandang features na itong Tecno Pova 7. And based naman sa aking observation, ang pinaka-con lang na napansin ko dito is yung display niya, which is yung vivid display or LCD. Kasi when it comes sa ganitong presyo ngayon, including the Infinix AMOLED na karamihan ng nilalagay. Even Samsung Super AMOLED pa. Yun lang. The sad part is the LCD display na nilagay nila dito sa Tecno Pova 7. And I know na sa Pova 7 Pro is AMOLED po yun. Pero overall specs nito napaganda. At ito pa pala nalimutan ko. Yung camera nito legit napakalinaw mga J-Vlog. Hindi lang maganda ang gaming performance ng Tecno Pova 7. Maganda rin po ang camera performance na mapo-provide netong smartphone na to. So, solid 108 megapixel lang nilagay nila dito. I know hindi po tayo nagbe-base sa taas ng megapixel ng camera, pero hands down, napakaganda po ng camera performance nitong Tecno Pova 7, mapa rear or front facing camera. So yun mga ka-J-Vlog, ang nagustuhan ko dito sa Tecno Pova 7. At yan nga, kung interested kayo dito, ayan, sana nakatulong po itong mga sinabi ko sa inyo. I-click nyo na lang itong view products na to para ma-redirect kayo sa mura at bagsak presyo na Tecno Pova 7.
So video sample, front-facing camera of the Tecno Pova 7. So pinakamax resolution niya is 2K res din. Even sa rear camera rin is 2K res. Pinakamax na pwede niya ma-offer is 30 FPS. So 2K 30, Full HD 30 siya sa front-facing camera. And in fairness, kahit pa paano ay malinaw din naman na mapoprovide na video nitong smartphone na to. So video sample, rear camera of the Tecno Pova 7. So pinakamax resolution is 2K resolution. Pero ang gamit natin ngayon is Full HD 1080p up to 60 FPS ang pinakamataas naman na support niya sa rear camera. Yan, in fairness, malinaw rin naman na mapoprovide na camera quality. And audio, okay rin ang audio niya, hindi naman basag or tunog lata siya. At ito na yung perfect lighting condition na pwede natin magamit for video sample is direct sunlight mismo. So yan, explore natin yung design at build quality netong Tecno Pova 7. So again, very unique yung design niya. At triangular camera shape module na siya. Usually kasi square, circle, ito naman triangle. Next naman baka X na, 'di ba? So, yun, very unique at nagre-resemble siya sa design ng I think Fairphone nata yun at ng Honor 400. At meron siyang dual rear camera setup dito at meron tayong flash. So hindi siya triple rear, dual lang siya at flash po ito. Ang maganda dito, very outstanding yung camera performance nitong Tecno Pova 7. Sobrang nagustuhan ko yung camera nito. Kahit na more nagfo-focus siya sa gaming side, maganda rin, hindi nila kinalimutan yung camera performance nitong device ito. Meron siyang NFC at meron tayong number 7 dito. Huge battery capacity rin ang nilagay nila dito, 7,000 mAh. Biruin mo, 7K ang battery, pero slim design nitong Tecno Pova 7. Polycarbonate back, pero pag tinap nyo siya, parang pag tinap nyo parang may spring eh. Spring type lang, pero hindi. Polycarbonate pa rin yan mga J-Vlog. Lang yan, siguro sa vibration. Dito sa right side niya, or yung frame is matte finish overall. Dito sa right side is yung volume rocker at yung power button / fingerprint scanner. Sa taas naman ng smartphone is the microphone, IR blaster, at speaker grills. Sa left side is SIM tray. Sa baba naman is a 3.5mm headphone jack, microphone Type-C port at speaker grills. At sa bibili ng device na to, yun nga, good news, meron na siyang pre-install na screen protector out of the box. When it comes sa display niya, mga ka-J-Vlog, sobrang laki. At yun, Full HD plus 1080p. The sad part lang dito, hindi siya in-display at hindi po siya AMOLED display. For its price tag na 8,000 pesos, usually talaga AMOLED na ang in-offer ng mga ibang devices. Akala ko rin dati AMOLED to nung nakita ko sa spec sheet niya nung first impressions ko, pero hindi pala, Vivid LCD display lang, or in short LCD. Pinaganda lang nila na Vivid display itong Tecno Pova 7. Pero so far okay rin naman, hindi naman total wash out yung itsura nung kanyang display. Full HD plus 1080p resolution, mataas naman yan, at maganda rin naman yung ma-offer niya na color accuracy dito sa display niya. Very comfortable din naman maglaro dito sa Tecno Pova 7 at hindi po siya mabigat, even though meron siyang 7,000 mAh na removable battery. So explore natin yung camera app nitong Tecno Pova 7. Meron akong pinaka-favorite na feature talaga ng Tecno smartphone, yung SkyShop. Pakita ko sa inyo yung sample ng SkyShop. Ayan o, ito yung sample ng SkyShop. Ayan o, ang galing no. O diba? Pwede maging gabi na. So, yun yung isang nagustuhan kong feature niya, yung SkyShop. Ini-AI niya na or pinapaganda niya pa yung photo nyo when it comes sa, pagtitik niya yung, pag nagtitik kayo ng mga scenic views. So, ito yung kanyang main camera. Meron tayong 1x, tapos 3 times hanggang 10 times digital zoom tayo. Meron tayong video. Sa video naman, ang pinakamax resolution niya for the recording is 2K video recording up to 30 FPS. Available siya sa 1080p, 60 FPS siya. Pero pag stabilization, available lang siya sa 1080p, 30 FPS. Ayan. Okay. Pwede rin natin lagyan watermark yung ating video. Ayan, meron tayong AIGC portrait. So, men's hairstyle. I think pwede ito sa front-facing camera. Ayan. It recommends to take full face of the single person. Try natin. Okay. Ayan. So, titake niya. Pinaprocess niya na yung ating
photos using AI. Ano na nangyari? Ayun. Wala. Ayun. Ito na itsura ko. Grabe oh. Yun lang naging kamukha ko isa. Pero, okay. Magandang feature. May AI siya. AI capability. Meron tayong portrait mode for background blur. And of course, meron tayong beautification din sa front facing. Nasa front facing na camera tayo, sorry. So, meron din siyang portrait mode for the rear camera at iba't ibang lens ang pwede nating gamitin. 70mm, 85mm. Meron din tayong super night for low light shot, of course. Meron din tayong more. Dito sa more, ayan. Meron tayong slow-mo, dual video, vlog mode, time-lapse, panorama. Ito yung favorite ko, Sky Shop, super macro lens, pro mode, at scan documents. Sa front-facing camera, meron tayong wide selfie. So, very useful yan, of course, pag nagtitake kayo ng group selfie. Meron tayong portrait mode for background blur. AI camera, ito yung main camera niya. Video, pinakamax sa video niya when it comes sa front-facing camera is 2K resolution. Wala po siyang support sa any 60 FPS sa front-facing camera, even 1080p. Meron din tayong ultra steady sa front-facing camera pero medyo nagiging blurred na siya. So yun mga ka-J-Vlog, ang camera app ni Tecno Pova 7, ang dami nyo po magagawa sa camera nitong device na to. So next naman is biometrics test tayo. Try natin yung kanyang fingerprint scanner muna. At ang maganda pala sa Pova 7 mga ka-J-Vlog, ayan no, meron siyang always on display na rin, 'di ba? Sobrang solid. So try natin yung kanyang fingerprint scanner. So, pagdating sa fingerprint scanner, kung makikita nyo naman, fast and accurate din itong device na to. Next is face unlock. Yan, ang bilis ng face unlock din na itong Tecno Pova 7. So, next speaker test tayo dito sa smartphone na to. So, hello sa mga J-Vlog. Welcome ulit sa panibagong. Meron siyang dual steer speakers, ha? Video ay mag-unbox tayo ng pero wala siyang boost audio yung beyond 100% volume. Ayan, no? Sa speaker dito, sa speaker sa taas. Lalo na mura na lang siya ngayong mid-2025. Tara mga J-Vlog, check natin. So, in fairness, when it comes sa bass quality, maganda. Buong buo. Ito yung sinasabi ko pag bibili kayo sa YouTube. Ayan, no? View products, click nyo lang yan. Mariredirect na kayo. So yun mga ka-J-Vlog, shoutout sa mga nakanood ng first impression sa atin dito sa Vivo Y90s noong early 2025. Ginawa ko to ng first impression ng early 2025 pero lumabas na last year ng 2024. Kaya expect natin when it comes to operating system. Yun, solid naman yung speakers netong Tecno Pova 7, malakas naman. Kaya kung i-rate ko yung speaker niya, 1 loss ng highest sa kanyang presyo na 6 to 7,000 pesos. Ang score ko dito mga J-Vlog nasa perfect 10 naman dahil maganda or buong buo yung base quality ng device na to. So yun mga ka-J-Vlog, ang pinaka main question, Lods, sulit ba to? Kasi bibili ako ng smartphone na gusto ko maganda siya sa gaming, maganda ang camera, makunat ang battery, mataas ang storage. Ito na ang hinahanap nyo. Lahat ng sinasabi ko na yon nandito na po sa Tecno Pova 7. Napaganda pong i-recommend nito na entry-level smartphone ngayon. Biruin mo pag nakuha nyo to ng 6,000 plus, napakagandang deal na po yan. At syempre, dito nyo nikiklik dito sa view products natin para ma-redirect kayo sa bagsak presyo na Tecno Pova 7. So definitely, a must buy rin itong smartphone na to. Hindi lang siya magandang pang gaming, maganda rin ang kanyang camera performance, loudspeaker siya dahil dual steer speakers, makunat ang battery dahil 7,000 mAh non-removable battery with 45 watt fast charging rate pa siya. So ano pang hinihintay nyo? Add to cart nyo na tong Tecno Pova 7. Napakaganda niya for gaming. I-click nyo na lang po yung link dito sa i-click nyo na lang po dito yung link sa ating view product.